na gusto pa rin ng maraming Pilipino ang mga Duterte, yan po ang dapat tanggapin ninyo. Nako, ito mga kabisdak, bumanat ho itong pinklawan na si Raisa Robles dito po kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito na nga ho yung sinasabi ko sa inyo na pag ikaw ay supporter ni Vice President Inday Sara or DDS ka, mukhang magdudouble time ka sa pagprotekta sa kanya, pagsuporta, paglaban sa mga naninira sa kanya. Dahil alam naman ho natin na number one contender ho talaga si Inday Sara sa pagiging presidential candidate. Noon pa naman, alam na natin yan eh. At hindi na po tayo magtataka na yung mga iba't ibang klaseng political color ay magsanib pwersa na banatan si Inday Sara. Nasa pagkakataong ito, iisa lang ho ang kanilang kalaban ngayon. Ang mga Duterte lang. At sanib pwersa na ho sila ngayon. Ang tawag nga po sa kanila, Pulawan. O ito, pinklawan ito legit na pinklawan. Na talagang noon pa, bumabanat na po at binibira na ho ang mga Duterte. So ngayon, nasaktan po sila sa nakaraang survey na ginawa rin po ng mga tambaluslos. Mga kakampi ng mga tambaluslos din eh, yung gumawa ng survey. It so happen na si Inday Sara ho ang nangunguna. Pero binibirada ngayon ng mga pinklawan. Narito po yung banat ni Raisa Robles kay Vice President Inday Sara Duterte. Parang pang-iinsulto yung banat niya eh. Tingnan niyo po, sabi niya, as a political analyst, political analyst daw, animal, I find it quite interesting that Sara Duterte, who was rating so highly as a presidential candidate in early 2022 and has a full-time machinery, got only 28%. And Leni Robredo, who's been out of office for nearly a year, actually placed third. What happened? Parang pag-insulto yung ginagawa niya dyan eh. Kay Inday Sara Duterte. Kasi bakit daw si Inday Sara, 28% lang yung yung nakuha sa rating. Eh, kung tutuusin daw, lahat daw ng mga machinery ay nasa kay Inday Sara. Pero, alam niyo po, sa totoo lang, kung ang pinag-uusapan, machinery ngayon, hindi po lahat kay Inday Dahil hindi naman si Inday Sara ang presidente. Ang presidente ho ay si BBM. Lalo na ho ngayon, kinakalaban ni Inday Sara itong pinsan ni BBM, mga Romualdez. Anong machinery po doon? Binibira nga ho si Inday ngayon eh. Nagiging proud po kayo kay Leni Robredo dahil pang third. Tingnan nyo naman yung rating ni Leni Robredo. Kung gaano kalayo kay Inday Sara, pang third. Proud siya kay Leni dahil pang third daw. Tingnan mo naman 6% lang si Leni Robredo dyan. Si Inday Sara is 28%. Ang layo eh. Sobrang layo po niyan. Kahit nga magsama-sama ang mga tambaluslos na yan, hindi po makapantay kay Inday Sara. Tandaan nyo po, hindi po kakampi ni Inday Sara ang nagkomisyon sa naturang survey. Pero pinalagan ho ito ng mga pinklawan. Ano bang gusto mo, Raisa Robles? Gusto mo 80% si Inday, kayo 2% lang. Kahit maglaban-laban bukas si Inday Sara, lahat po ng mga pambato ng pinklawan, pulawan, alisin nga natin ito, ay hindi uubra po. Kay Inday Sara ang mga yan. Sabi nga ni Atty. Panilo, game over ho kayo eh. Parang iniinsulto si Inday, sa inyo na po yung lahat ng mga resources, nandyan na sa inyo, bakit 28% lang? Hindi ba presidente? Hindi naman Vice President. Nagtatrabaho si Inday bilang isang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas at DepEd Secretary. Ginagampanan naman ni Inday.
kung merong kukutyain dito, yung pambato ninyo na si Leni Robredo, puta, 6% lang pala kayo eh. Sama yung mga Pulawan na tigwa 1%. Malayo po kayo kay Inday. Kahit pustahan pa ilang milyon, mag-eleksyon ngayong araw or kinabukasan eh. Sa pagiging presidente, advance ng eleksyon natin, bukas na eh. Saan persa kayo? Tingnan natin oh. Kung hindi po kayo magiging over kay Inday Sara Duterte. Natakot lang kayo mga Pinklawan. Dahil nga, maaga pa lang ay nagkaroon na ho ng pulso ang sambayanang Pilipino na gusto po talaga ng bayan na Duterte muli, Inday Sara Duterte. Kaya nga maraming disappointed na ngayon ng mga BBM supporters eh. Dahil gusto po nila si Inday na eh. Kita mo naman ang Pilipinas ngayon, bagsak na bagsak, lubog na lubog eh. Dahil sa mga tambaluslos eh. At it so happen ho, na gusto pa rin ng maraming Pilipino ang mga Duterte. Yan po ang dapat tanggapin ninyo. Huwag po kayo magiging ampalaya sa sarili ninyo. Talo na po pambato ninyo. At tanggapin nyo rin ho na mahina po talaga ang pambato ninyo na si Leni Robredo. Sa panahong ito, walang panama sa mga Duterte. Kahit nga magsanib-persa kayong lahat eh. Mga political color, Pinklawan, Pulawan, ano ba yan, mga dilaw. Bahala po kayo eh. Mag-rainbow color kayo eh. Basta kami, Duterte kami. Hindi po kayo uubra kay Inday Sara. Tanggapin nyo na po yan. Masakit man sa part ninyo, pero wala ho kayong panama eh. Kay Inday Sara, kahit yung mga Romualdez pa, kahit yung mga Marcoses pa, kayo mga Robredo, Aquino, magsanib-persa ho kayo eh. Si Inday Sara po talaga ang gusto ng sambayan ng Pilipino sa mga panahong ito. At I doubt kung magbago ba ang pananaw ng maraming Pilipino sa kalagayan natin ngayon sa Pilipinas, lalo pong isisigaw ng sambayan ng Pilipino na Duterte pa rin. Yan po ang totoo. Mukhang yung nakaraang survey ho, parang hindi rin maganda yung resulta para kay Inday Sara. Dahil maaga po binibira si Inday Sara ng mga kalaban, ng mga political color na ito na galit sa mga Duterte. Lalo na po mga Pinklawan, Pulawan, Dilaw, Pula, sa diversang mga tambaluslos eh. Pero dito po masusubukan ang mga Duterte diehard supporters kung gaano po kasulid sa mga Duterte. Kung paano po protektahan si Inday Sara Duterte. Dahil nga ho, ang mood po ng mga galit kay Inday at galit kay Duterte ay pabagsakin at banatan, magpalabas ng mga black propaganda laban po kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang tanong, papayag ba kaya ang mga DDS? Nako! Doble ang ating pagdipinsa sa mga Duterte kay Tatay Digong at kay Vice President Inday Sara Duterte!